morning guys! Ngayong araw ay pupuntahan ko na po si tatay na yung nakikita ko sa kanto. So, dadalawin ko siya sa kanilang bahay ngayon. Let's go guys at samahan niyo ako para makita natin kung ano yung kanyang kalagayan sa buhay. Yun guys, meron akong munting handog para kay tatay. Ayan siya. So ngayon guys, narito ako ngayon sa kanto kung saan ko nakikita si tatay kapag ako'y pumapasok. Ngayon, dadalhan ko siya ng munting regalo galing sa aking mga kaibigan at pupuntahan natin ngayon yung kanyang bahay doon. Dito tayo dadaan, yan, hanggang doon. Then, yan, dumating nga ako dito ngayon lang, pero nakita ko si tatay, ayun, nakaupo siya sa tabing kalsada. So, ang aga-aga nagtitinda na siya ngayon. Pero tatawagin natin siya para samahan tayo dun sa bahay. Saglit lang. Nagulat kami kay Chucho Biglang na ano si Chucho. Chucho! Nagagalit ka sa amin, Chucho! Hi! Hi! Anong gagawa niyo dyan? Bibigyan lang po namin ng kaunting tulong si tatay. Oo. Sige po. Tatay! Halika dito! Tawid ka! Dahan-dahan lang! Baka masagasaan ka! Wait lang! Halika, dali! Bilisan mo maglakad, tatay. Baka masagasaan ka. So, bakit ang aga-aga niyo magtinda? Oo. So, ngayon, narito kami ng aking anak para bigyan ka namin ng kaunting tulong. Then, gusto ko sanang, kung pwede, punta tayo dun sa bahay niyo. Oo. Oo. Kaya saglit lang naman. Ay, kuya. So, pupuntahan muna namin si tatay dun sa bahay niya. Okay. Okay guys, tara samahan natin ngayon si tatay. So ako na ngayon magbibit-bit neto. So bit-bitin mo ito. At ako ngayon ito.
Sa munting tahanan ni tatay. So, napagod din ako sa paglalakad. Kahit medyo, medyo maiksi lang yung nilakad natin. Pero nakakapagod. Meron silang alaga. Ayan, ang tataba. So, ngayon, dinalaw natin si tatay para makita natin yung kanyang kalagayan dito sa bahay. So, andito ngayon yung kanyang anak at saka yung kanyang manugang. So, pupuntahan natin sila. Let's go. Uy, ang babait ng aso mo, tatay, ah. Oo, hindi kami hindi kami kinakahulan. Yan, so ito pala ang bahay mo. Opo. So, wala siyang pasok. Wala akong trabaho pa. Nag-aaral pa sa online. Nag-aaral siya ngayon? So, kumusta naman ang buhay mo dito? Ay, hindi naman na. Nakakalaot ko yun. Awa ng Panginoon. So ito yung sinasabi mo sa akin na bahay mo nga, 'di ba? Mas nung time na nakita kita at binigyan kita ng merienda. So, 'di ba tiningnan ko yung baba ng ng ilog, di ko makita. So, ibig sabihin medyo malayo-layo pa mula dun sa may kalsada, ano? So, pwede po bang makita ang loob ng bahay niyo, tatay? So, ngayon guys, pupunta tayo sa loob ng bahay ni tatay. Iikutan natin, titingnan natin kung okay naman sila dyan. So, ilapag muna natin to dito. Ang aking sukulay ay ilagay ko dito. So, guys, tingnan nyo. Ito yung bahay ni tatay. Tignan nyo yung kanyang So, may pusa. Kasya lang siya dyan sa tulugan ni tatay. So, nandito na lahat. Sama-sama na. Then, dito rin yung lutuan nila. So, kapag nagluluto sila is, talaga yung usok. So, ganyan lang. Ayan yung kanilang lutuan. Tapos dito rin sama-sama yung mga gamit. Siguro, pag umuulan, is natulo. Tingnan nyo guys yung bubong. Ayan. So, parang dito rin, natulo din. So, butas-butas na talaga yung kanilang bubong. Yan, napakaliit. So, paano dito natutulog si tatay? So, iikutan natin. Tingnan natin dito. Pero, itong area na to is malinis. So, tabing ilog lang sila. Opo. Yan, ito talaga. So, di ba guys, so kaya gusto ko ngang mapuntahan yung bahay ni tatay para makita ko rin yung kanyang kalagayan. So, ito na nga guys, nakita ko na yung bahay niya. Ang liit, hindi ko alam kung saan siya natutulog doon kasi tambak yung may panggatong, may yung mga gamit niya. So, siguro yung pusa nga na nakita natin kanina is kasya lang doon. Diba? Kahit naman, ang hirap ng kalagayan ni tatay dito guys.
Yung tingnan nyo. Diba? So, siguro, kung ano pa yung magiging maganda dito, kung ano pa ang pwede natin may tulong kay tatay, sana is mabigyan natin ng konting tulong para mapaayos natin. Kahit yung sa bubong man lang, para kahit papano hindi na tumutulo kapag umuulan, hindi na siya mabasa, at mabigyan din natin siya ng kaunting gamit kung pwede para mapaayos natin yung bahay niya. Kahit kubo-kubo lang, at least hindi na ganyan. Diba guys? Konting hangin lang to is sisira na yung bahay niya kasi tingnan nyo. So, ito pa lang guys. Kapag ito tinanggal, is yung bahay niya sira. Diba? So, nilalagyan lang ni tatay ng ganito para kahit papano hindi pumasok yung tubig or kung ano man is mga alikabok. Pero hindi eh. Diba? So, ito konti na lang to is babagsak na. Yan, guys. So, kaya tayo nakarating dito ngayon para kahit papano is hindi man natin siya mabigyan ng cash. Bibigyan din natin siya ng kaunting tulong para may pagkain siya. Okay. Dito tayo kay tatay. So, tatay, diyan ka talaga natutulog? Oo. So, paano ka nagkakasya doon? Ikaw lang ba natutulog doon? Wala amang bahay ko dahil. Yung anak ko, may bahay silang sarili. So, Mag-asawa ako, solo. so ikaw ang nandito. So, parang ang nakita ko doon yung mga gamit mong nakatambak, tapos yung yung mga panggatong. So, parang paano ka natutulog doon? Kung kumutulog, ganyan ako sa dinding. Nakasandal ka lang sa Oo, dinding. ganang nahihirapan ako na nakahiga. Ganang nasakit ang ganito ko pag nakahiga ako ng ganyan. Ako may itong So, sumasakit yung katawan mo. Kaya ako kumutulog, ang ganyan. Aling dito na kubot. Hawak ko to. Yan. Ganyan lang. So, ibig sabihin, hindi ka humihiga. Hihira akong mahiga. Kasi nga, parang wala ka namang banig. Tapos, ang nakalagay lang doon sa yung yung higaan is yung mga gamit mo. Tapos, parang kasya lang doon si Mingming. Nakita ko yung pusa doon. Dalawa yung pusa ko. Okay. Kasi kung hindi ko nilagyan ng pusa, nagsisira yung mga daga. Dahil daga dito sa gabi. Mabutot. Magkapusa ako, yun. Nauubos yung daga. So, kumusta ka naman dito? Ayos naman ako dito. So, ibig sabihin, di ba, maaga kayo nagtitinda doon. Pag yung mga paninda ng mga sityo ang iba doon. Pinapatinda lang sa inyo, So, paano kapag, di ba, ganito, tag-ulan? Di ba, minsan alam ko, malakas ang ulan, tumutulo yung bahay mo. Ay ngayon, sinapalaan sa taas. Ayun, may mga taksil sa taas. So, may mga walis, may mga payong nasira. So, ibig sabihin, yan yung pang-tapal para hindi tumulo yung bahay mo. So, ngayon nga guys, yun nakita nyo na yung bahay, yung bubong, yung kabuuan ng bahay ni tatay. So, kapag kapag natutulog siya, nakasandal lang. So, hindi siya, malimit siyang humiga kasi sumasakit na yung katawan niya. Kumbaga, parang mas komportable siyang nakasandal sa dingding. Kaya lang, syempre, mas kailangan pa rin talaga ni tatay na humiga kahit papano para makarelax yung katawan niya. Ang kaso nga lang, so, medyo maliit yung, tama lang naman yung niya, yung kama niya ay yung higaan niya. Kaya lang ang problema, yung mga gamit niya nandoon sa gilid, tapos yung panggatong nandito sa tabing gilid din para hindi mabasa. So, konting space na lang yung tutulugan ni tatay. So, kaya Di siya nga, sa labas ako tutulog pag walang ulan.
pag walang ulan at medyo okay yung panahon, kahit sa gabi dito kayo matulog sa labas. Nakasandal ako dyan sa ganyan. Kahit may mga multi dyan, hindi ako takot. Ay, wala ko talaga. Meron na mga ito. Meron talaga dito. Mhm. Nandito na kami sa dito. Kasi ito, nung araw, libingan yan nung panahon ng taghapon. Noong panahon, yun nga daw ang sinasabi ni tatay, noong panahon ng hapon is libingan daw to. So, kaya may mga nagpaparamdam sa kanya pero hindi siya natatakot. Pero, saglit lang po kami. Huwag niyo po kami nga anuhin dito, guys. Ahas at saka adik. Oo naman. So, hindi si tatay natatakot sa multo or kung ano pa man, basta natatakot siya sa ahas at saka sa mga adik daw. Yun. Yun na, mabutit. Yung dalawa andun ang kubo ko pa. Dalawa, pasukin ako. Sabi ng isa, huwag na. Tandaan na yan So, ibig sabihin, may nagbalak talaga sa inyo. Meron na. Dito. Meron na nagbala. Mga nakaano na siya po. Mabutit tinigil yung isa. Ganun. So, nakakatakot din pala talaga dito. So, kahit ano. Yung aking pusa kahapon, nakahuli ng ahas. Gusto ko yung berdeng ahas. So, etong lupa na to, tatay, kanino to? Si Dante Basoy. May konting grocery para makatulong sa inyo, tatay. Opo, ayan po, nag-iisang anak ko lang yun siya. Ayan, sinamahan niya ako para meron din ako kasama. Ano yan? Nag-aaral pa ha? Opo, ano po yan, 3rd year college. Pero dapat magpulis ka. Ang laki ng sweldo ng mga pulis. Anak, narinig mo yung sabi ni tatay, anak. Guys, kasama ko ngayon yung aking anak. Siya ngayon yung aking video. Opo. Sa Kabuyaw daw. Sa St. Joseph 7 po. So, ipapakita na. Ibibigyan na natin kay tatay yung kanyang kumonting grocery. Lazada. Yung Lazada natin is tatanggalin muna natin para pakita natin sa inyo. Virus. Meron pong face mask.
At meron din naman po kaming yan, para meron kayong gamit sa bahay. Meron na rin pong asukal. Yan. Ito po ay pinagtulong-tulungan din namin magkakaibigan para mabigyan namin kayo ng konting groceries. Yan. Tapos meron po tayong bigas, tatay. Meron na rin po mga noodles. Yan. Tapos, yan, pwede na rin na kayo. Yan, may biscuit ka na. At meron ka na rin mga dilata. Yan. Panglagay po sa chicken. Yan, meron ka po dilata. At meron ka na rin kape. Mamaya po. Yan. So, tatay, nagdala rin ako ng merienda para sa'yo. Gawa ko ito. Hindi to ulam, tatay. Ay, joke lang. Hindi to ulam. Tinitingnan mo yung anak ko. Meron po. Paiting ka. Apa. Uy, ang galing ni tatay. Galing. Ang galing. Meron ako ditong special. Luto ko talaga to, tatay. So, tingnan nyo yan siya. Para sa'yo talaga yan. So, para meron kayong merienda, yan po ay banana cake. Diba? So, ayan po yung aming konting na pagtulong-tulungan para maibigay sa inyo. Kahit po kaunti lang para makatulong din po kami sa inyo. Salamat naman. Maraming salamat. Ginawa ninyong magtulong. Malaking bagay po ito sa akin. Kayo ng langit. Yun, kaya po gusto ko pong mapuntahan yung bahay nyo. Gusto ko rin po kayo magtulungan kahit paano. So, yun nga po yung inyong kalagayan. Kaya, yun, nakita ko na yan siya. So, Kasi nung araw na upang isa na yun, ay mura pa naman pa na kapataraan lang. Ngayon, 3,000 po. opo, yung pinakamura talaga ngayon, tatay, na upahan is 2,000, 2,500. So, wala na po kayong makikita ngayon na 1,000. Oo. Yung kapataraan lang 1982. Eh ngayon, 3,000 na pa sa amin sa nayon dyan sa Maliklet. So, sa Malitlit kayo dati nang upahan. Nung time na tumaas na, so, dito na lang kayo, napadpad. Yung ginagawa yun, yung ginagawa yung highway na yun, ito yun, highway na yun, 1982. So, ibig sabihin, 1982, nandito na kayo? So, yan na yung bahay nyo? Hindi. Paapat na kubo, nasisira pag bumagyo. Oo nga po naman. Kahit naman po talaga konting hangin lang, konting bagyo lang. So, nasisira talaga yung mga ganyan. Sa ibang lugar eh, wasak daw mga bahay. Opo, yun nga po yung mga batong bahay, di ba, nasisira sa sa bagyo. What more pa kaya yung bahay nyo, di ba? Sa bagay, sa lugar na ito, hindi naman masyadong malalakas ng bagyo. Bihirang-bihira. Opo. Hindi kaya sa Bisaya. Lagas. So, guys, meron din po dito
Kasi ang panahon ng tatay ni Bongbong, lahat ay may tanim sa mga lupain nga. Walang ligdang, palimitan ng palay, tubo, mais. Eh ngayon eh, kahit sa lugar ang lupa ay nakasiwa nga yan, parang palita mo halos. Opo, sayang no. Kaya maraming naghihirap ng tao. Ewan kung mapapabalik yan, yung mga lupang yan, para matamnan. Kasi dyan yung gagaling ng pagkain eh. So, ayun guys. Yun, kung sino pa po ang gustong tumulong para kay tatay. So, okay, tatanggapin po natin at pwede, babalik po tayo dito para mabigyan ulit siya ng tulong at kumustahin natin yung kanyang pamumuhay ulit kung ano na ang naging resulta. So guys, magpapasalamat lang ako doon sa mga kaibigan kong nagbigay ng tulong. So, si Mr. Blin, si Mr. Alfredo, si Miss Maria Ligaya, si Miss Nadine, si Miss Ella, si Mr. Enrico, at si Miss Mary Ann Labine. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun guys. At kung nais nyo rin po magpaabot ng tulong para kay Tatay Renato, yan, ito nga siya. Narito po ang aking GCash number at ang aking pangalan para muling maipaabot natin sa kanya at kung ano pa ang pwede natin maitulong. Yan yung bahay niya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At don't forget to like and subscribe to my channel.